Your body is your temple. So, treat it as such. Okay? Be observant of changes in your body. Kahit yung changes sa buhok, very, very sensitive ako. Okay? And also, take care of it. Okay? Exercise. Eat good food. Okay? Protect your energy. Protect your time. Invest in skincare and supplements. Kumbaga, you treat your body and your face like it's special. Because it is. Kung hindi ka special, di hindi mo naaalagaan yung sarili mo talaga. Okay? But you have to. Okay? And also be very very observant regarding changes in your hair, your skin texture, lahat 'yan part ng trabaho mo para sa katawan mo. Trabaho mo 'yun para sa sarili mo. That's part of self-care. One thing that helped me with my glow up is not being a people pleaser. Okay? So, if you're a people pleaser, you're gonna have a hard time improving yourself. In most cases, you're gonna be losyang. Okay. Kasi when you people please, you're gonna get out of your way so that other people will like you. And so your own natural magnetic aura or your own natural energy is not going to win. Okay. Kasi nga, parang pinipilit mo yung isang bagay. See? And yun yung isang quality ko na even if I'm in the people industry, I'm not a people pleaser. If I am, I could have gotten in more trouble than I shouldn't have. Okay. Kumbaga may mga clients ako nagbibigay ng mga Instagram nila or mga email nila. Okay, even their personal details. Okay. Kung lahat yun pinatos ko, di wala na. So, yun lang. Learn how to set boundaries. Because you can have the skincare, you can have the supplements. But if you're someone na people pleaser ka, mahirap. Napakahirap. You are right. I like to help people. That's true. Yes, and I am too straightforward for Pinoy taste. Too honest, that is. So, yes, I am often misunderstood. Okay, hindi na bago yan. That's why I also change my strategy. I don't give it my all for the podcast. The podcast is just part of my life. It cannot be my entirety. Okay, I'm trying to protect my personal time as well. I learned to put some boundaries and some limitations when it comes to helping others. Because anything that's given for free is not really appreciated by people. So I've learned a lot of lessons from the past. Kaya ngayon, mag-alauna na ako mag-podcast. I really put myself first before the podcast. Because I cannot pour from an empty cup. Okay, I cannot pour from an empty cup. And sometimes helping people can give you satisfaction, but sometimes it can be very draining. So to my fellow content creators like you, okay, because you're also a content creator, um, you put yourself first before the passion of helping others. Because I came from a place where I was helping and I was really, 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 really drained to the point of almost giving it up. A lot of people want to be beautiful, so they manifest beauty. But is there anything happening? May nangyayari ba? Okay. So, meron bang pagbabagong naganap? Kung wala, saan ka nagkamali? Sa manifestation mo. Baka naman, hindi mo siya nararamdaman. Hindi mo siya dinidibdib. Hindi mo siya sinasapuso. So, yung manifestation mo, imbis na magkatotoo, ay naging wala lang. So, next time you manifest with feelings. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. Yun yung lagi kong iniisip when it comes to losing weight, yung balik alindog program. Kasi yun yung isa sa pinaka-challenging na part is yung magbawas ng kinakain mo. Okay. I watch a personal trainer here kasi na sabi niya, kahit anong exercise mo, kung kain ka ng kain, lamon ka ng lamon, wala din lang. Okay. So, ibig sabihin, kailangan mo talagang i-reduce yung food intake mo. Pwedeng 1 meal a day ka na lang or bawasan mo yung merienda or twice a day ka na lang kumakain. Okay. So, yun yun. And yung willpower mo is really, 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 really important. Especially that hindi naman siya madali talaga. Okay. Parang pagpapakinggan mo, parang madali. Pero pag ginagawa mo siya, mahirap siya. Okay. Kaya yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kung gusto, laging may paraan. Kung ayaw, laging may dahilan. And that is applicable to any aspect of life. Kung gusto mo talaga, gusto mo talaga. At gagawan mo ng paraan dahil gusto mo. Mararamdaman mo agad kapag hindi maganda ang aura ng isang tao when you don't feel comfortable. Yung may something, you know? Yung, eto yung taong hindi ko gustong maka-interact kahit Pasko. Yung tipong ganun. Kasi usually, di ba, pag Pasko, we are into forgiveness, we are into
Yung mga gano'n, yung mga pagpapatawad, mga ganyan, okey. Pero sadyang may mga tao na pagkita kahit boses lang nilang marinig mo talagang, "Ay nakaka-bad trip si ate." Yun yung aura na yun yung aura na, "Ay alam mo lang ito kaaway mo 'to." Okey. Alam niyo wala namang tao na lahat we're in good terms with someone. Even if it's Christmas, there are times na, we're not in good terms with these types of, people, kasi there are people that we can never jive with. There are people that we can never really, really like, and that's okay. Okay, okay lang yun. Okay, part yun ng buhay and growth. Sa glow up nga lang, you really have to, as much as possible for the glow up, avoid negative energy. There's just no other way. Kasi minsan nate-tempt pa tayong makipag-away or makipagdiskusyon. However, if you interact with people with negative energy, mahahawa ka lang sa kanila. And that's not going to be a good thing. You cannot pour from an empty cup. You can only pour when your cup is full. So one of the greatest lessons in life is to actually do your self-care first above anything else. Kasi kapag nagbigay ka, napagod ka, or kulang na kulang pa sa'yo yung binigay mo, you're going to eventually regret it. And that applies to the principle of a glow up. Okay. Kasi paano ka maglo-glow kung ubos na ubos ka na? This is the reason why there are times late ako mag-podcast or hinahaluan ko siya talaga ng affiliate marketing kasi pagbigay ka ng bigay, darating yung panahon na mapapagod ka. And that is the truth. And yung glow mo, mawawala. And this is applicable to any aspect of life, even at work. Mahal ang beauty products, that's the truth. Pero ang libre maging mabuting tao. Yun ang libre, pero hindi kayang gawin ng madaming babae. Ang daming babae dito, tinatanong nila yung aura nila. Pero, hindi naman nila kayang tanggalin yung pagiging inggitera nila. Paano ko nalaman? Nag-live ako kanina. Tinadtad ako ng bash. "Mi, bakit tumanda yung itsura mo?" 40 years old. Baka mas maaga ka pa nga nabulok sa akin. Ako nga 40, mas mukha pa akong bata sa ibang 20s. So, bago tayo manghusga o manlait ng ibang tao, pakitingin ang profile picture. Kasi minsan nga dapat requirement ko sa basher is dapat hindi naka-private account. Dapat pakita niyo yung mga litrato ninyo para magkaalaman tayo kung beauty queen ka ba or baka hindi ka pa umabot sa beauty. 'Di ba? One way you can improve your aura is to remove your insecurities. Ang hirap, no? Ang hirap sa tenga, no? Because if you are insecure, you see other people as your competition, you hate beautiful women. Okay. Ako ang dami kong fina-follow na beauty queen. And nai-inspire ako sa kanilang na-inspire ako sa ano nila. Na-inspire ako sa drive nila to be successful. Kasi mahirap abutin ang success. Especially kapag nasa Pilipinas ka, na bawat hakbang mo, may humihila sa'yo pababa. Ganon mag-abot ng success dito sa Philippines. Bawat hakbang mo papunta ng pataas, merong humihila sa'yo pababa. That's the truth. And I have witnessed that, not just from personal experience, but from the experiences of other people. And I'm watching it and I'm like, grabe, di ba? Ang daming babae, naka-follow sa akin, pero inis na inis sila sa akin. Ano bang ginawa ko sa inyo? Do I mirror what you don't have? Slay. Ang swerte ng mga maglo-glow up ngayon, yung mga sa start ng glow up nila, okay, kasi honestly, mas mura mag-glow up ngayon kaysa nung panahon namin. Okay. Yun din yung dumaan na podcast na sabi niya, wala namang 199 na glutathione noon or wala namang 299 na glutathione noon. Usually, ang mga glutathione noon nasa 1,000 plus, 2,005, ganyan ang presyo. So, in a way, very lucky yung mga nasa generation na ito. Okay, kasi ang dami yung choices, ang dami yung pagpipilian, ang daming different price points na hindi na ganun kamahal mag-glow up compared noong 90s, Diyos ko. Alam niyo nung panahon namin, hindi kami nakaka-order, wala kaming e-commerce sites, and then hindi kagaya ngayon na kahit nasa Thailand yung product, yung pwede ka mag-order from Japan, from Thailand, na madali lang. Dati, kailangan mag-travel ka talaga
kung may gusto kang bilhin specifically from a country, no? Kasi hindi naman lahat, hindi gano'n kadami ang online sellers noon. Actually, halos wala. Nung when I was in my 20s, no, wala namang online shopping. It's more on mall, which is mahal. Kaya minsan 'pag nakakarinig ako na, "Ay, ang pricey naman ng ganito, ang pricey naman ng ganyan. Ay, ang mahal naman ng ganyan, ganyan." Sabi ko, "Hindi nga, eh. Masuwerte na nga kayo, eh. Kasi if it was during my time, it would be double the price." Gaano nga ba katagal ang isang glow up? Okay, kasi guys, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng budget. So, nakadepende yan sa different factors. For example, ang goal mo ay pumayat. Okay? So, you have to know what is your starting weight and what is your goal weight. And dapat meron kang plano kung ano yung mga exercise or kung ano yung mga gagawin mo araw-araw, okay, for you to lose weight. For example, calorie deficit diet. Okay? And then exercise. So, combined yan. Tapos, ilang minutes yung exercise mo o ilang hours. Meron ka bang strength training? Okay. Meron ka bang core training? So, depende yan. Depende sa factors na pwede mong i-control o kaya mong piliin. Now, next is skin. Okay. To improve your skin, marami ka rin gagamitin dyan. Maraming products. And you have to make a list of the products that you will use for your glow up. Okay. Ito kailangan mong bilhin consistently. Kailangan bilhin mo siya on a monthly basis or every 2 weeks. So, yun yung mga factors din na dapat mong i-consider. Kasi ano ba yung lifestyle mo? Mahilig ka ba sa outdoors? So, pag mahilig ka sa outdoors, expect mo na mas matatagalan ang glow up mo when it comes to your skin. See? So, yun ang factors to consider when it comes to doing a glow up. Sa dami ng beauty podcast na napanood ko, siguro mga 300. Okay. Ni isa, walang nagsabi ng talagang beauty secret na hindi ko kayang i-google. Buti na lang talaga, magaling akong magbasa. Kasi wala naman talagang magsasabi ng beauty secret. Kasi kaya nga siya beauty secret. Lahat ng sinasabi na 10 beauty secrets, 10 beauty secrets, 20 beauty secrets, hindi na yun sikreto. It's already common knowledge. Kung matalino ka, alam mo yun. Kaya nga ako, hindi ako nagre-rely sa mga sinasabi sa beauty podcast or kahit na anong beauty podcast ang mapanood ko pa. Kasi madali lang naman mag-Google. Type mo, beauty podcast, maraming lalabas, di ba? Ngayon, panoorin mo lahat yun. Kung wala kang pera, hindi ka gaganda. At saka kung hindi mo kayang baguhin ang aura mo, hindi ka pa rin gaganda. Okay? Kasi money is 60%, 40% is changing your aura, which is nagawa ko siya. Okay? So, nagawa ko both. Spending money, discipline, and then aura. Kasi alam nyo guys, isipin nyo, meron bang hindi katalinuhan ang magsasabi ng sikreto niya? Lalo sa beauty. Kahit sa mga beauty podcast na napanood ko, common knowledge na yon yung doing facial mask. Ulit-ulit lang siya. As in, 100 na gano'n ang napanood ko. Yung do your facial mask, exercise, drink a lot of water. Ulit-ulit lang siya. Try nyo, manood kayo. Iba-ibang podcast. Ang tanong, kahit isa dun, walang magsasabi ng totoo kung ano ang beauty secret nila. Kasi secret nga siya. Kung hindi siya secret, edi alam na ng lahat. Kakaloka! Your standards must match your reality. If for example, you like a good-looking spouse, dapat hindi ka nalalayo. You know, yung dapat medyo malapit-lapit din, you know, like kunwari pang Mr. International ng kagwapuhan tapos ikaw, for example, kumbaga it has to match at some level. Kasi it's not gonna last pag hindi nagma-match. And also, like, when your standards are high, your standards for yourself should be higher. Okay? You want a good-looking guy, a good-looking girl, magpaganda ka din, magpagwapo ka din. Okay? Or you like a doctor, girl, dapat matalino ka din, or at least you're a nurse, or you're a doctor yourself, or you have something to be proud of, or you have accomplished something on your own. Because I'm telling you guys, if you want someone who's so A+ in everything, and you are way down there, you have a lot of catching up to do. And catching up is not as easy as what people think. This is why I always told this during the first podcast. Gusto mo ng mayaman, magpayaman ka. Because don't ever think that someone who is mayaman is just gonna marry someone out of love because they want to give their wealth for free. See what I mean? It's the same thing with guapo or maganda. Everything comes with a cause.
You marry someone guwapo or maganda, you have to live every day knowing that people will look at your partner. Because as an attractive person is someone na maraming tumitingin talaga. Looks matter, okay? Especially when you're choosing your partner. Okay? In any aspect of life, looks is important. Okay? I know, of course, that I said that your aura is important, yung kabutihan ng puso mo, which is hindi naman talaga yun ang unang nakikita. Like, why do you think Richard Gomez chose Lucy Torres Gomez as his wife? Ang dami niyang naging girlfriend na maganda. Okay? Kasi maganda si Lucy talaga. Okay? Or why did Aga Mulak choose Charlene? Why did Gerald Anderson choose the entire I mean, lahat ng yata ng girlfriend ni Gerald is naging shampoo commercial girl, 'di ba? Iba-ibang shampoo. Okay, kasi magaganda sila talaga. So, looks matter even at work and especially in choosing a partner, you know. Like for me, I exert a lot of effort to stay fit even at my age. Okay, even at my age of 40, I exert like after this video, papunta ako ngayon sa exercise area. So, imagine the effort that I put in to exercising, to skincare, to choosing my clothes. Tapos yung partner mo ano lang, yung wala lang, unkempt. Okay. You get what I mean? I don't like that word, unkempt. Okay, so people will say na, oh, ano naman ang judgmental mo. Di, like your life partner is someone you wake up to in the morning and pagtingin mo, di ba, kawalang gana naman magising. That's the reality. Okay, being good looking is such a flex these days, especially here, social media. I know there are a lot of people who succeeded without looks. Okay, whether they did something brave or uh, they did they were strategic with their success. However, when it comes to long term, it's gonna matter, especially when you are building a personal brand or if you will have your own company or own brand someday. It's going to matter. Beauty is currency and it is a currency that you need to take care of. Meaning, kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo siyang i-maintain, and nasa iyo na yon kung mas mataas ang value mo or hindi. Ikaw din lang ang makakabigay ng direksyon dahil sarili mo rin lang ang mag-aalaga sa iyo. Okay? The thing about beauty being a currency is that it's something that sells really, really well, especially in particular industries. Okay. However, you really, 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 really need to know, parang kailangan din matuto ka. Okay. Matuto kang pahalagahan kung ano yung bigay ng pinaghirapan mo, or if you're genetically beautiful, then the more that you should take care of yourself. See? And sometimes people take for granted what they are given. And that's the sad part. When you're blooming or glowing, you will attract both good and bad people. Okay. And syempre, wag kang aanga-anga. You always have to be alert. You need to stand your ground. Okay. Kung kinakailangan maging suplada ka or maldita ka, then you have to do it. Okay. Because you have to protect your boundaries. Yun yung wala dito sa Pilipinas na meron sa abroad. Okay. Pero hindi kasi lahat pinapractice yon. But there are countries who are very specific about their boundaries. Or hindi mo sila pwedeng lapitan, hindi mo sila pwedeng kausapin. Okay, meron silang resting beach face, do not talk to me please kind of face. Okay? Minsan, it's a form of protection. Yung mga ganun kasing instances, it's a form of protection. Because when you are too friendly, sometimes other people might think na friendly ka because you're trying to flirt or something like that. Okay? I remember when I was in Thailand, no, there was a guy asking for my number. And then, ang binigay ko sa kanya is wrong number. And also, he was asking me for my social media accounts. And sabi ko, wala akong social media accounts. I'm sorry, I don't use that. Parang sa tingin niya, imposible naman. Wala kang Facebook. Kasi it was many, more than a decade ago pa eh. So yung ginawa ko pa rin is, I'm sorry, I don't wanna add you on my social media accounts. Or I don't wanna add strangers on my social media accounts. Okay, so that's how it is. You need to learn how to stand your ground and to be protective of yourself. Okay? So marami kasing babae hindi nila alam gawin 'yon. Especially when nagpapaganda ka, nagpapaputi ka, tapos blooming na blooming ka. Lapitin ka sa lapitin ka sa mga trouble. Okay? So you have to, lalo pag hindi mo naman bet, don't give the right number. See?
So, yun lang. Sa glow up or sa kahit na anong aspeto ng buhay, talagang kailangan tulungan mo yung sarili mo. Kasi 'wag mong isipin na iniisip ka ng ibang tao or 'wag kang mag-assume na importante ka sa ibang tao, okey? Always motivate yourself to move for your dreams or for your glow up, okey? Ang dami kasing nahihirapan talaga sila when it comes to the glow up, especially kung paano i-maintain ang glow up because of the rising cost. Kasi honestly guys, yung mga business people like yung mga skincare CEO 'no, may mga binabayaran silang taxes, may binabayaran sila na, platform fees. So yung mga products tumataas. So yung mga consumers, yung mga gustong mag-glow up, nahihirapan talaga sila. This is why I also promote affordable affordable collagen, affordable soaps, kasi hindi talaga lahat kaya nung mahal, okay. So you have to learn how to be self-motivated. Kasi at the end of the day, ikaw ang kakarga lang ng sarili mo. Hindi it's very rare na kakargahin ka ng ibang tao kasi kung gano'n ang mangyayari, magiging pabigat ka. Pretty girls are high maintenance, especially those who are conventionally pretty. When I say conventionally pretty, we're talking about a Christine Hermosa or a Julia Barreto or a Lisa Manoban, okay? Ang magandang babae parang kotse, okay? Meron kang yung mga babae na parang jeep or taxi, pero meron yung mga babaeng pang sports car. And this is what we call as the cream of the crop type of women. When we say the cream of the crop type of women, these are women who are very attractive, they have a lot of money, and they also have influence. Okay? They have something going on in their life. Okay? And ito yung mga babae na mahirap lapitan. Okay? Siyempre, wala namang may gusto ng rejection. Okay? But these types of women have the status that they have because they are one of the best. See? And if you are one of the best, you would simply want also the best for you. This is why Lisa Manoban has a boyfriend na billionaire. And yung mga naging uh, boyfriend din ni Julia is at least guwapo or mayaman. Because she is the Julia Barreto. She. So there are pretty girls who are just pretty, but they don't have the same status as the women that I am talking about. And there is a huge difference and a huge gap. See? Sabi nga nung friend ko is, ang magandang babae parang sports car yan. High maintenance. Especially very conventionally pretty. Conventionally pretty, yun, Marian Rivera, Christine Hermosa. Those are the conventionally pretty girls. Big difference with sex appeal. Sex appeal kasi kahit na hindi ka maganda, pwede kang magka-sex appeal. Pero when we're talking about conventionally pretty, yun talaga yung what we call the face card.